Guys, good morning. Magandang buhay sa ating lahat. So, para sa mga willing na mag-join sa Revive Token guys, ito po yung video tutorial kung paano po kayo makapag-start po dito sa Revive Token. Okay, so unang-una na gagawin nyo guys is mag-install muna po kayo ng Trust Wallet nyo. Kung wala pa kayong Trust Wallet, dito po sa screen nyo, i-click nyo lang po yung Play Store. Okay, mag-install lang po kayo ng Trust Wallet. So dito sa Play Store, click nyo lang po yung search dito sa baba, and then i-type nyo lang po dito sa taas yung Trust Wallet. Okay, need nyo po yung Trust Wallet po dito para sa Revive. Okay, so yan, lumabas na yung Trust Wallet dito sa baba, yung tinype ko. So i-click nyo lang po yan, Trust Wallet. Okay, so dito makikita nyo po itong Trust Wallet Crypto. Okay, so ang nakalagay sa akin kasi update, kasi mayroon na siyang Trust Wallet dito sa cellphone ko. So sa inyo na mga bago, ang lalabas po dyan is install. So install nyo lang po siya, and then pag na-install nyo na, ang lalabas na po diyan sa update is open. So i-open nyo lang po siya. So ngayon, i-update ko lang yung akin. So kapag ka na-open nyo na po guys, bali ganito na po yung lalabas. Okay, so wait lang po natin saglit. So yan guys, ganyan na po yung lalabas kapag ka na-install nyo na. Ang lalabas diyan is open. So i-click nyo lang po yung open, i-open nyo lang po siya. Okay. So, ang lalabas po dito is mag-create po kayo dito sa baba. Mayroong lalabas diyan na create new wallet. Sa mga baguhan na wala pang Trust Wallet, ganun po yung lalabas. Dahil ako ay meron na, kaya ganito yung lumabas. Ano? So, ayan, kapag ka na-click nyo na po yung create wallet dito sa baba, parte ng baba, na naka-highlight po siya, i-click nyo po yun, then mag-create po kayo ng inyong password. Yung password dapat hindi nyo po makakalimutan. Ano? Yung pong password, pwede nyo pong ilagay yung password na dati nyong ginagamit, o kaya mag-create po kayo ng bago. Nasa inyo na po yun. Okay? So kapag ka naka-create na po kayo ng ng password, then i-next nyo lang, i-continue lang siya, no? Pagka naka-continue na po ay ganito na po yung lalabas, pero wala pa yung mga network na mga ganito. Ang nakalagay lang po dito is Ethereum, BTC or TCW. Yan. So tatlo lang yon. Ito pong mga network na to, yung mga wallet na to ay wala pa. So ang gagawin nyo lang guys ay i-click nyo lang po itong Manage Crypto dito sa baba. Okay, nakikita nyo po itong Manage Crypto. I-click nyo lang po yan, and then nakikita nyo po dito yung pong aking BNB Smart Chain, naka-highlight po yan. Yung TRX Tron, naka-highlight yan. Polygon, naka-highlight. USDT BNB Smart Chain, naka-highlight yan dahil ginagamit ko kasi ang mga iyan. So dito sa USDT Tron, naka-highlight din. Ito pong USDT Tron para sa GCash po yan. Dito naman po sa USDT Polygon, naka-highlight din po yan. Pero ang gagamitin natin dito sa Revive Token is ito pong dalawa na to. Ito pong USDT Polygon at saka ito pong Polygon. Dalawa lang po yan, ano? So, pagka lumabas na po ito sa inyo, wala pa, hindi pa naka-highlight ang mga ito, hanapin nyo lang po itong dalawa. Ito pong Polygon at saka USDT Polygon. Para mahanap nyo po na mabilisan, dito po sa search bar sa taas, i-type nyo lang po dito, unang-una USDT. Okay, and then scroll up nyo lang po siya, then hanapin nyo po itong sign na to, USDT Polygon, POS Tether USDT. I-highlight nyo lang po siya para pumasok po dito sa Trust Wallet nyo, doon sa front dashboard nyo. Okay? And then, pagka lumabas na po yan, nahanap nyo na po yung USDT Polygon, alisin nyo po yung tinype nyo, and then i-type nyo ulit, ayan, Polygon. Lalabas na po itong Polygon. So, i-highlight nyo din po siya na ganyan para pumasok doon sa inyong front dashboard. Okay, front view ng dashboard nyo. So dalawa lang po ang gagamitin natin dito sa Revive Token. Okay, pag na-highlight nyo na po yung dalawa, USDT Polygon at saka ito pong Polygon, magka-network kasi yan po yung
dalawa na gagamitin natin dito. So ito pong full polygon na to guys ay ito po yung panggagalingan ng konting gas fee kung mag-transaction po kayo. Halimbawa mag-withdraw kayo sa Revive. So yan, ang kailangan lang po guys ay dito pong dalawa na to. Wait lang, para tanggalin ko muna ito para mas tanggalin ko muna itong mga ito para mas maganda yung paliwanag ko. Yan, dalawa lang. Okay. Yan. Okay. So ito pong dalawa na to, ito lang po yung kailangan natin dito, no? Ayan. So, kailangan lang guys, kapag ka naka-install na po kayo ng Trust Wallet nyo, lagyan nyo lang po ng fund. Ito pong USDT Polygon o kaya ito pong full polygon. Pwede nyo pong i-direct dito sa full polygon kung magaling po kayo, no? At kung hindi po kayo magaling, pwede nyo pong lagyan muna dito sa USDT Polygon, and then kapag nandito na yung yung fund nyo, i-click nyo lang po ito, and then i-click nyo lang pong itong swap. Pagka nailagay nyo na po yung swap, okay, baliktarin nyo lang po nasa USDT yung pera nyo, iilagay nyo lang po dito sa full polygon. Dahil ito pong full polygon, ito po yung gagamitin natin sa Revive token. Okay? Kapag nandyan na yung fund nyo sa full polygon, mag-back lang po kayo. Okay? Yan. Tapos dito sa baba, okay, nakikita nyo po itong discover sa baba, sa right side. Dito pong sa discover, i-click nyo lang po itong discover kung mayroon na po kayong fund. Kailangan nandun na sa full polygon nyo yung fund nyo. Okay? So, i-click nyo lang po itong discover, and then dito ang gagawin nyo po dito kapag yung mga baguhan, sa mga baguhan, halimbawa sinend ko na yung link sa inyo, sa inyong messenger, i-copy nyo lang po siya. Okay? Dito tayo sa messenger. Ayan. So, halimbawa ito po yung aking link sa Revive token. I-copy nyo lang po ito. Okay, copy. Yan. Copy nyo, then balik po kayo sa Trust Wallet. Okay. Yan. Ngayon, nandito kayo sa Discover. Nakita nyo po dito sa taas sa search or enter the app URL. So, i-paste nyo lang po dito yung link. Yung link ko. Yan. And then, pag na-paste nyo na po dyan, nakikita nyo po itong naka-highlight na magnifying glass dito sa baba, yung parang palo na naka-highlight na blue. I-click nyo lang po yan para mag-go siya. Okay? Yan. So, nag-go siya. Tapos, dito, ang unang-unang lalabas po dito guys is Connect Wallet. Okay? Dahil baguhan pa lang kayo, yan, ganyan yung lalabas. So, i-click nyo lang po yung Connect. Okay? Yan. Then, i-click nyo po yung Trust Wallet. Okay, then connect dito sa baba. Okay, para mag-connect po siya. And then, ganito na po yung dashboard nyo na lalabas. Okay? So, dito guys, okay, para makapag-earnings po kayo dito, yung inilagay nyo na fund doon sa full polygon nyo, mag-purchase lang po kayo dito. I-click nyo lang po itong purchase sa taas, yung naka-green, naka-highlight. Yan. Then, dito, mag-purchase lang po kayo dito. Unang-una guys dito, okay, ito po yung una. First level 1 to Revive. Depende dito kung magkano po yung daily profit income na gusto nyo pong kitain bawat araw. Depende po sa ilalagay nyo. Nasa desisyon nyo na po yan kung magkano po yung gusto nyo pong ilagay. Kasi dito guys, wala pong minimum na kapital. Nasa inyo po yung decision kung magkano yung daily profit income na gusto nyo pong kitain. Nakadepende po yon sa ilalagay nyo. Okay? Sana po mag-gets nyo po. So dito, level 1, nasa 2 Revive lang. Mababa lang ito guys. Halimbawa, naglagay po kayo ng pagpalagay natin na $20. Okay, yung inilagay nyo na fund. Yung $20, kapag kayo kinonvert nyo na, inilagay nyo na po dito sa Revive, sa full polygon is mahigit, sabihin natin 100 na revive na po yon, yung $20 magiging 100 revive na po yon. So marami na po kayong ma-purchase dito. Dito po mag-level up muna po kayo dito, depende sa gusto nyo pong level na kukuhanin o ipo-purchase. So unang-una ito pong 2 revive, pagkatapos ito pong 4 revive,
sunod-sunod po yan guys, ano, level 1 to revive. Magkakasunod po yan kasi ano ko kasi ito, na-select ko kasi itong to revive kaya napunta yung 4 sa taas. So magkakasunod po yan. So level 2 4 revive, then level 3 8 revive, level 4 16 revive, level 5 32 revive, and then level 6 hanggang sa level 15 dito. Okay, level 13. Okay, level 13. So, depende sa inyo kung ano po yung gusto nyo pong level na ipopurchase. Sa akin, maganda yung makaabot ka na dito sa level 7 o level 8 kasi pag nasa level 8 ka na ay nasa 4% ka na daily income profit. Okay? So, kapag ka naka-level ka na dito, ang gagawin mo na is i-close mo lang po ito and then pumunta ka na dito sa 3 lines sa taas. Then dito, nakikita nyo po dito guys ay 6 ways of earnings po tayo dito. Kung gusto nyo pong lagyan itong gifting times 8, gifting times 4, dito naman sa 3 matrix ay dito pumapasok yung mga income natin sa mga invites. Kung magaling po kayong mag-invites, diyan papasok yung mga income nyo dito po sa matrix 3 at saka sa matrix 6. Diyan mo po makikita yung direct referral bonus mo sa mga invites mo. Okay? So dito, 6 ways of earnings po tayo. So pagka nakapag-level up na po kayo doon sa front view and then dito maglalagay na po kayo dito sa staking. Yan. Dito po maglalagay na po kayo dito sa new stake amount. Diyan na po kayo maglalagay. Depende sa inyo kung magkano po yung gusto nyo pong i-stake diyan. Halimbawa, naglagay po kayo ng fund ng 200, 200 revive. Yan. Okay? Yung 200 revive mo, mga siguro yun ay mga $15 lang yun o kaya 20. Hindi. Mga 40 siguro yun. 40 o $30 yung 200 revive. So yan, pwede mong hatiin. Yung 100 na revive mo o polygon mo, dito mo ilalagay sa staking. Tapos, pagka nalagyan mo na diyan, i-click mo lang itong stake. Okay, and then dito makikita mo ito pong revive balance mo dito sa select payment token ay 00 siya. Para makita mo yung balance mo, okay, sa full polygon, i-click mo lang po itong maliit na arrow dito sa right side. Okay, sa tapat ng revive. So, i-click mo lang po yan, then hanapin mo full polygon. I-click mo lang yung full polygon para lumabas yung balance mo po dito. So akin ay nasa 0.33 to full polygon. So ito po yung ano ko lang, ginagawa ko lang ito. Yung account na to ay for tutorial purpose lang. Okay? Kaya wala siyang laman. So iba yung wallet ko, yung sa ibang polygon ko ang nasa pinagkukuhaan ko ng income ko. Ito po ay tutorial purpose lang po ito. Okay? So ayan, dito sa full polygon, diyan na po lalabas yung fund na inilagay nyo. So lalabas din dito yung pong dito makikita nyo po dito sa insufficient balance kung magkano po yung ipipay nyo kapag nandyan na yung balance nyo. Lalabas po dyan, kukulay green po dyan. So ipay nyo lang po siya and then magra-run na po yan. Mag-i-income na po kayo. So ayan, kapag nakapaglagay na po kayo dito, ito i-back nyo lang po siya and then punta ulit kayo dito sa farming. Okay? Yan, dito sa farming ay bibili din po kayo dito, magle-level din po kayo dito hanggang ano dito level 15 dito sa farming. So ang gagawin niyo dito para makapaglagay po kayo dito, i-click niyo lang po itong add water. Yan. So dito sa add water, mag-start din po kayo sa level 1 dito ng 20 revive. Then sa second level sa lime, meron kayong prutas dito, sa revive ay pomegranate nate. Anong prutas yan? Pomegranate. Yan, pomegranate. Dito naman sa second level ay 30 revive. Ayan po ay lime. Okay, dito sa 40 revive, level 3 ay apple. Okay, dito naman sa level 4 is watermelon, 50 revive. Hanggang sa level 15. Dito, level 15 yata dito. Ayan.
Okay? So, depende sa inyo kung anong level ang kukuha ninyo. Okay? Sa akin kasi nasa level 11 na po ako. Okay? Pagka naka-purchase na po kayo dito, automatic na po na magra-run ito pong revive farming nyo. Okay? So, yan. So, makikita nyo na po itong 00. Mag-ano na yan. Mag-start na po na mag-counting yung number dyan. So, ayan. Time to time. Okay? Pwede nyo po siyang withdrawin kasi claimable amount po siya, no? Anytime, anywhere, pwede mong withdrawin. Kung kailangan mo yung pera, halimbawa nawalan ka ng pangbili ng ulam, pwede kang kumurot po dito. So, walang pinipiling oras dito guys sa pag-withdraw. At ang withdrawal natin dito ay talagang napakabilis. Seconds lang. Pag-click mo pa lang, nasa wallet mo na kaagad sa USDT. Okay, so dito naman sa pag-withdraw guys, halimbawa dito punta kayo dito sa dashboard, pag na-claim nyo na po yung yung in-stick nyo dito, pag na-claim nyo na, tapos doon din sa farming, pag na-claim nyo na yan, mapupunta na yung na-accumulate nyo na ni-claim na income nyo dito sa Revive Token Balance. Makikita nyo na po dyan. So sa pag-withdraw, dito nyo naman po i-click sa sell. Okay, kung nakita nyo po itong send, receive, save, buy, and sell. Okay, so dito pag withdrawin nyo na, pagka pipirahin nyo na, i-click nyo lang po yung sell. Okay, so mapupunta dito yung amount ng income nyo na claim nyo, and then click nyo lang po yung max, tapos diyan mapupunta na po dito sa icon ng USDT amount, yung income nyo. Tapos i-click nyo na po yung dito sa baba, sell revive ang lalabas po diyan kasi wala siyang income, kaya ang lumabas diyan ay please enter amount. Ayan, okay? So wala naman tayong diyan income. So kaya hindi lumabas yung sell revive. Ayan, okay? Kapag gusto nyo naman pong halimbawa mayroon kayong income at gusto nyo pong ibalik at i-stick ulit para lumaki yung income nyo, kasi ganun ang ginagawa ko nung una akong nag-join, okay? Binabalik ko, hindi ako nag-withdraw nung una. Ang ginagawa ko kasi binalik-balik ko, nag-ipon-ipon ako, tapos binalik ko. So para may balik nyo ulit yon, i-click nyo lang po itong arrow dito sa icon ng USDT dito, okay? Tapos ilagay nyo lang po sa full polygon. Yan, dito nyo po ipapasok yung income nyo para ma-stick nyo ulit. Okay? Diyan sa full polygon. Kasi ito pong full polygon ang ginagamit natin dito sa pag-stick. Ang USDT na lang naman kasi ayun po yung gagamitin mo kapag pipirahin mo na, at pwede naman po dito sa full polygon pagka pipirahin mo na, dahil mayroon naman full polygon sa ibang thrift wallet. Okay, o kaya pwede mo siyang i-transact sa P2P. Okay, sa mga marunong. Kung hindi po kayo marunong, pwede naman po kayo magpa-guide. Okay, so ganun lang po kasimple ang kitaan po dito sa Revive Token. Okay, so ayan. So ano pa yung masasabi ko dito? So guys, sa mga baguhan na gusto mag-join, so ito po yung video tutorial. Sana po magigets nyo po yung mga instruction ko dito. Ang pinaka-importante po dito guys ay ang kagandahan dito ay decentralized po ito pong ating business na to sa Revive Token, dahil nasa loob lang ng ating Trust Wallet. Nandito lang sa loob ng Trust Wallet. So i-click mo lang yung discover, and then kapag na-record na, napalabas nyo na po itong dashboard nyo dito, ay dapat kapag bagong pasok pa lang po kayo guys, ay dito po sa tatlong dot, halimbawa dito po kayo, clinic nyo po yung discover, nakikita nyo po ito pong tatlong dot, okay, sa taas, i-click nyo lang po yan. Kailangan po dito ay ang nakalagay po kasi diyan ay ilalagay nyo po dyan is polygon, okay? Limbawa, ganyan, okay? Palabasin natin yung dashboard kasi naka-record na kasi yan. So dito, i-click nyo lang po yan. Dito po sa network, nakikita nyo po yung network, ay dapat ilagay nyo po sa polygon. Okay? Kasi kapag hindi polygon, ang nakalagay po dyan is hindi siya lalabas yung dashboard nyo. Baka magtaka po kayo, bakit hindi lumabas yung yung Revive Token dashboard?
Kasi nga iba, halimbawa BNB yung nakalagay o kaya Ethereum, hindi talaga lalabas. Kaya ang ilalagay mo po dyan is Polygon. Okay? Dapat Polygon para lumabas yung ito pong nasa unahan, Polygon ang ilalagay nyo para lalabas ito pong dashboard nyo. So ayan. So sana magigets nyo po lahat guys. Okay. So back lang po tayo. Okay. So dito tayo sa dashboard ay sa Trust Wallet. Okay, sa Trust Wallet guys ay napaka-importante po dito ay bali kailangan lang nalagyan nyo po yung depende sa inyo kung ano po yung alam nyo na transaction, kung marunong po kayo. Kung hindi po kayo marunong, pwede po kayong magpa-guide sa akin, So, lagyan nyo lang po itong USDT Polygon ng fund nyo o kaya pwede nyo pong i-direct dito sa full Polygon kung marunong po kayo, So, may mga alam ako na mga marunong na kapag na ako, nakapag-video call na kape at alam nila kung paano mag-transact sa full Polygon. Ginagamit nila ay P2P. Pero sa akin kasi hindi ako gumagamit ng P2P kasi sa P2P kasi fear to fear sa mga diyan, nakikontak ka sa mga kapwa mong Pilipino magbebenta ng mga USDT. Ganon yung P2P. So doon hindi ako nagtra-transact doon kasi kung hindi legit doon mawawala yung pera nyo. So ako kasi simple lang yung ginagamit ko kasi ako po ay marami kasi akong mga crypto wallet na ginagawa kong tulay. So ito po yung mga crypto wallet ko guys. Meron akong Binance, meron akong KuCoins, meron akong PMEX, meron akong BitGet, meron akong Bitmart, meron akong M2, meron akong Trust Wallet, meron akong CoinX, meron akong HTX. Ayan, so napakarami kasi ang ang mga tulay ko kung paano ako mag-transact po dito. So ito pong paborito ko dito, ito pong dalawa lang ginagamit ko, BitGet at saka yung CoinX. Dito po ako nagtra-transact. So ito po yung mga yung ginagamit ko. So hindi ko na i-login yan. Basta alam niyo na po yung ginagamit ko, So dito naman sa CoinX, ang maganda dito sa CoinX guys, ang difference sa lahat ng mga crypto wallet, kaya gustong gusto ko ito pong CoinX na crypto wallet ko. Kasi dito sa crypto wallet na to, okay, ay kahit na $1 lang, pwede mo na siyang i-transact. Sa ibang crypto wallet kasi ay ang minimum kasi 10 USDT. So pag below 10 USDT, hindi mo siya masisend, hindi mo siya matratransaction. Pero dito sa CoinX, kaya gustong gusto ko ito kasi kahit $1 lang, pwede kang mag-transaction, pwede mo siyang masend yung $1. Yan ang kagandahan naman dito sa CoinX. Kaya yan, tong dalawa na to yung paborito ko. Okay? Yan. So, ganun lang guys, sa mga hindi marunong, sana makatulong po ito para sa inyo, At kung malilito po kayo, pwede po kayong magpa-guide sa akin kasi nga sa pag-set up lang yung mahirap po dito. Kapag na-set up mo na guys, madali na lang. Kasi nandyan na sa Trust Wallet mo yung business mo, i-click mo lang yung Discover, tapos i-click mo lang ito pong tatlong dot, punta ka lang dito sa history. Kung naka-record na yung yung dashboard mo, i-click mo na lang. So nandyan na naka-record na kasi sa akin. Pero kung hindi pa naka-record, kung bago pa lang kayo, katulad ng sinabi ko, yung link i-paste nyo lang po dito. Kung wala pang naka-record. So i-paste nyo lang po dito sa search or enter the app URL. Diyan nyo lang po i-paste yung link para makapasok po kayo. And then i-connect nyo lang po yung Trust Wallet nyo. So ganun lang po kasimple guys, nagsimple. So dito pagka na-record na, nandun na sa naka-record na dito sa Trust Wallet nyo, ito pong dashboard nyo sa Revive. So ang gagawin nyo na lang po dito, as in wala na po kayong ibang gagawin dito kundi mag-claim at mag-withdraw lang ng iyong income dito araw-araw, anytime, anywhere, anybody, pwede kang mag-withdraw dito. So walang pinipiling oras yan guys, instant ang withdrawal natin. Yung mga nagtatanong na paano ba yung withdrawal, daily ba, araw-araw ba, hindi lang araw-araw guys, take note, ang withdrawal dito hindi lang araw-araw, minu-minuto, basta may laman ito pong staking earnings nyo at saka sa farming earnings nyo.
Ganun po siya kaganda. Kasi nga, ito po ay claimable amount po siya. Walang pinipiling oras. Hindi siya nakalock in. Claim lang ng income mo dito. Withdraw lang ng withdraw basta may laman. Ito pong staking earnings mo at saka farming earnings mo. So, back tayo. Punta po tayo dito sa dashboard. Ayan. So, ganyan lang kasimple guys, ano? Dito sana at naintindihan nyo at nagets nyo ng maayos. Pero kung hindi nyo pa, kung nalilito po kayo, ulit-ulitin nyo lang po ito na panoorin para masundan nyo po ng maayos. Okay? So, yan lang guys. Maraming salamat and God bless us all. Siya nga pala, ibalik ko muna para makita nyo. Ibabalik ko lang muna dito yung mga inop ko na naka-highlight kasi kailangan ko ang mga yon. Okay. So, ganun lang. Kasimple. So, sa pagbalik, sa pag-highlight lang, i-type mo lang yung USDT dito sa taas, no? Kung USDT ang hanapin mo. Tapos, hanapin mo lang, halimbawa dito, sa USDT BNB Smart Chain, kailangan yan. Ito pong USDT Tron, kailangan yan. Kailangan ko yung ginagamit kong mga yan. Tapos, dito naman, bali, pair to pair, pares ito kasi, kung USDT BNB Smart Chain, kailangan BNB ang kasama niyan. Pagka USDT Tron naman, TRX naman ang kasama niyan. So, yan. Ganyan. Kasi, dito kasi sa Trust Wallet, guys, ay separate kasi yung gas fee dito. Hindi ka makapag-transact dito kung hindi siya magpares. Halimbawa dito sa USDT Tron mo, kung wala kang TRX, kung walang laman yung TRX mo, hindi, halimbawa mayroon kang pera dito sa USDT Tron, hindi ka makapag-transact o hindi mo makukuha yung pera mo diyan kapag ka walang TRX na gagamitin mo. Kaya kailangan niya yung TRX. Dito naman sa USDT BNB Smart Chain, kailangan din yung BNB Smart Chain. Okay? Dito sa baba, i-highlight ko din yan. Yan, kailangan din yan kasi dito din manggagaling yung gas fee dito sa USDT BNB Smart Chain. Kailangan dito BNB Smart Chain din. So, ganun lang po siya. Ayan. So, dito TRX. Ayan. Yan ang magkakasama, magkakaparehas. Pair to pair. Yan. So, 6 lang yung inilalagay ko diyan sa aking mga wallet. So, ayan. Okay. So, sana lang makatulong po sa inyo guys. Kung nalilito po kayo, ulit-ulitin nyo lang panoorin po ito pong ginawa kong video tutorial para magigets at maintindihan nyo. Kung nalilito pa rin po kayo, pwede po kayong tumawag sa akin. Video call po tayo para mai-guide ko po kayo. So, yan lang guys. Maraming salamat and God bless us all.